umaga po. Morning po sa inyong lahat. Tayo po muna ay magdasal. Bago natin umpisa ng ating preach. Ama, Panginoon, maraming salamat at naririto kami upang ipahayag ang inyong salita upang malaman nila ang umaga at kagalingan ng salita. Kami naniniwala, Panginoon, na uuwi kami na dala-dala ang inyong salita bago namin ito at aming maipahayag at aming maisabuhay ito, Panginoon Ama. Hiling namin naman na gabayan ninyo kami, tukupan niyo kami ng inyong banal na Espiritu, ang inyong banal na presensya, pangunahan niyo ang aming gagawin. Maraming salamat po. Aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung introduction ko po, yung sabing preaching, kasi nasa preaching na po tayo ngayon. Ang preaching mo, sabi sa dictionary, preaching is the word of God among the greatest privilege entrusted to human. It is also one of our greatest responsibilities. Ibig sabihin na responsibilidad natin na ipahayag ang kanyang salita upang marami ang maligtas. Preaching is the art of communication, divine truth through human responsibility, through human personality. In order to do this effective, we must learn to do several things well. Bali yung nangyari sa akin na nag-antay sa Diyos na kung anong ibibigay niya sa akin na mensahe. Pero nung sinabi nung last na in-announce yung pagtutulog, nagkaroon ako ng pag-uwi namin sa bahay, may pumuntok sa akin na eto ang endo. Yun ang sabi sa akin ng Holy Spirit, eto. At pinag-aralan ko siya, tapos sabi gano'n, pinag-aralan, tapos naglagay ako ng notes ako. Tapos hinayaan ko na ang Diyos ang mangusap para sa akin. Tapos yung aking sa 7 kinds of sermon, yung textual, kasi bali textual to kasi doon galing sa Bible, isa-isa ko ipaliliwanag ko isa-isa. Bali ang aking title ay yung nang dumalaw si Jesus kina Maria, kina Marta at Maria. So bali magiging title ko talaga ito, gaano ba tayo talaga kaabala sa ating buhay? Kung matatandaan natin, kung nabasa na natin yung ating istorya dito sa Lucas 10:38 hanggang 42. Basahin mo natin. Pwede mo ba natin buksan yung ating mga Bible at basahin mo natin. Sabi nga kung marunong bumasa tayo. Kasi sira yung PowerPoint ko. Wala, sira Ayun nga lang. Sabi doon sa chapter 38 ng Lucas, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad. At pumasok sa isang nayo. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta at ang kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at dumaig, Panginoon, baliwala po ba sa inyo? Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko maganda ng mag-iisa? Sabihin nga po ninyo, siya tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at itindialisin sa kanya. Kung matatandaan natin si Marta nung pagdating ni Jesus sa bahay nila Marta at Maria, nag-umpisa na maghanda si Marta. Kasi mamamalagi siya doon upang magkain ng salita. Ngayon, si Marta naging abala. Sabi niya sa sarili niya, ano ba iyahanda ko? Kasi may schedule akong bisita. Sabi siya sa kusina, niluluto siya kung ano-ano. Meron siya niluluto na pang main course. Meron siya niluluto na pang main appetizer, tapos yung mga dessert pa.
napapansin niya parang hindi tama. Kasi naging abala siya doon eh. Hindi niya napapansin yung ginagawa ng kanyang pangunahing bisita na si Jesus. Nakaupo doon, tapos nandun si Maria. Parang napapagod na siya. So ang ginawa niya, dinabigan niya si Jesus. Sabi niya, Panginoon, Panginoon. Hindi niya napapansin na nag-iisa lang ako itong gumagawa ng ating kakainin. Wala akong katulong, mahirap gumawa, mahirap magluto, maghiwa, kung ano-ano. Baka pwede niyo naman sabihan si Maria na tulungan ako. Sabi sa kanya ni Jesus bakit ka nababalisa? Sabi niya. Tapos maya-maya sumagot singit na lang to, singit na lang. Sabi ni Maria, Ate, hindi mo ba alam na pista ngayon? Bago sila dumating dito, ilang bahay na inalat na nila. Marami na sila binaan ng bahay bago sa atin. Isa lang ang kailangan ni Jesus. Isa lang. Isang basong tubig na lalaki. Sa biyahe, sa paglalakad, marami na napakainit. Kailangan niya ng isang basong tubig na dahil at kasi ang gustong mangyari dito ni Martha, yung service niya, maging self-service, hindi mag-serve para sa Panginoon. Yun yung unang-unang sa kagustuhan kasi ni Martha na mapansin siya ni Jesus sa kanyang ginagawa, hindi naman yun ang kailangan ni Jesus para sa kanya. Ang kailangan ni Jesus kung ano yung ginawa ni Maria na makinig ng salita katulad ng ginagawa nga na naupo. At hindi niya napansin na yung kanyang bisita, yung importanteng bisita niya, ay isa lang ang gusto. Isa lang ang gusto ni Jesus, yung malaman natin kung paano tayo maliligtas, kung paano natin tinatanggap yung kanyang salita. Dahil unang-una, kahit na anong gawin natin bagay na maging abala tayo sa ating buhay, magpayaman tayo ng magpayaman, kung wala naman tayong Diyos at wala sa Kanya, wala sa atin yung kanyang salita, baliwala. Katulad na sinabi kanina ni Pastor Jerry na meron kang magandang bahay, meron kang magandang kotse, meron kang napakaraming pera, pero ang tanong bandang huli, ligtas ka ba? Hindi ka ligtas kasi unang-una wala kang salita ng Diyos. Naging abala ka sa pagpapayaman. Naging abala ka kung saan-saan. Pero ang dapat mong magiging pagkaabalahan ay yung salita ng Diyos, yung banal na aklat. Hindi sinisisi ni Jesus si Martha kung naging abala siya sa kusina. Sinabi ni Jesus na dapat unahin kung ano ang dapat mahalaga. Katulad ng ginawa ni Maria. Ang sabi nga ni Epictetus sabi, it is not your problem that are bothering you. It is the way you are looking at them. Hindi ko kilala ko si Epictetus, pero maganda yung kanyang sinabi. Hindi naman talaga dapat problemahin mga bagay na hindi problema. Ang dapat natin problemahin ay paano tayo magiging kalugod sa Panginoon at kung paano siya nakakapili. At diba sabi niya nga hindi ako babalik dito at ipinaghanda, hindi ako babalik dito para sa kayo na ipinaghanda ko kayo ng matitira ninyo sa langit. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos meron inihanda para sa ating lahat. Natitirhan doon kung tayo ay magiging karapat dapat para sa Kanya. Ang sabi nga sa Mateo 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, napakahalaga ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng
Diyos. Ang sabi nga ay, ang Diyos at ang salita ay isa. Sabi yun sa Genesis, ang Diyos at ang salita ay isa. Ibig sabihin, kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos at hindi natin isa sa buhay ito, malabo na tayo makarating at makakapiling niya doon sa buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay natin dito is pangsamantala lang, temporary. Sabi pa doon sa Deuteronomio 8:3, tinuruan niya kayo magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng manna. Isang pagkain hindi ninyo kilala, hindi kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Iisa lang yung pakayag doon. Ang nais ng Diyos maging mapanuloy tayo. Hanapin natin kung anong nararapat. Alamin natin kung anong nararapat. At yung panghuling sasabihin ko na sinabi ni Robert Schuller, it is not what happened to me that matters most. It is how I react to what happened to me. Ibig sabihin, walang ibang sisisihin kung hindi tayo. Ano man ang nangyari sa atin, kung ano man ang naging kahidatnan ng buhay natin dito sa lupa, walang ibang dapat sisisihin kung hindi tayo. Katulad ng sinabi ni Papa Ray, na dalawang bagay lang ang hindi natin hawak. Ang ating pagkasilang at ang ating pagkamatay. Pero in between of that, tayong nagdidesisyon. So magdesisyon tayo kung ano ang nararapat. Kung ano yung nakakalugod sa Panginoon. Kung ano yung nakakalugod, kung ano yung mapaparangalan siya. Yun lang po. Maraming salamat po.